Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, mukhang natukoy na itong mga personalidad behind that violent protest ng mga minors. Yung mga naghagis ng mga bato, nagsunog ng gulong-gulong, yung gustong puntiryahin po ang Malacanang. Sino po ang sinasabing mga nasa likod ng mga ito, yung mga nag-udyok o di kaya nag-finance? Kasi sa ating pong isang LS, no, nabanggit po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila na isang dating politiko, Filipino-Chinese at abogado. Ito namang si Chavit Singson na alam mo na, agkabaw, ang kangaw, yan, ang binabanggit niya, tuwiran niyang sinabi si former Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Marcos, kasi ayun daw po yung sinasabi di umano nung mga protester na violente. Ngayon po dito sa balita ng politiko, may mga nabanggit po na pangalan at puro po ito mga Duterte supporters. Okay, at ganun din po, ang Pangulong Marcos hindi po tutulad sa mga Duterte. Hindi po siya tatakas, hindi niya po tatakbuhan ng accountability. Sabi po ng palasyo, haharap po siya sa investigasyon. Ayan po, no? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Kaya ngayon mga kababayan, no, ito pong dalawang balita sa politico.com.ph. Salamat po, no. Unahin natin itong mga personalidad na di umano may mga pakana nitong violenteng protesta na ginawa ng mga kabataan, ng mga minors, yung mga nanggulo, nakapanakit ng mga kapwa, nakapanakit ng mga pulis, nansira ng mga kagamitan, no? Nagkalat po talaga, mga pasaway. Kaya dapat yung mga magulang nito, kausapin nyo ang anak ninyo, paaminin ninyo sino ang nag-utos sa kanila. Otherwise, sama kayong ikukulong. Ito po, article ng Politico. Pakana ng DDS, Duterte allies Vic Rodriguez, Topacio, Bernie Ang, ex-Marcos man, Harry Angpin. Ako, 2 inchik ito mga kababayan. Ang saka si Angping, mga leche, tag in Menjola Mayhem. Visit kayo. Dapat dito pag napatunayan itong mga gelte, lalo na itong mga inchik na ito, ibalik sa China. 3 stalwarts of the Duterte-led PDP laban and a former Manila lawmaker tagged in a sexual harassment scandal reportedly mastermind of the anti-corruption rallies in Manila. An scooper, yung galing daw po dito sa Aling Marites ni Politico, said authorities are investigating the possible involvement of lawyer Ferdinand Topacio, former ES Vic Rodriguez, former Manila Administrator Bernie Ang, and ex-Manila Congressman Harry Angpin, patay, in the riot along Menjola that which left 129 police officers and 76 civilians injured. Yari kayo. Topacio currently serves as PDP Laban spokesperson in the impeachment trial of Tokmol Sara Duterte. Rodriguez unsuccessfully ran, nabubulol ako, for senator under the Duterte-led slate, while Ang heads the party's National Capital Region chapter. Angpin also courted controversy in the past. He was reportedly arrested by Thai police in November 2022. Opo, ito po yun. Yung asawa niya, dati pong nanilbihan sa Marcos administration. Kaso, yung asawa niya nandun sa Thailand, sumama siya sa foreign trip ng Pangulo, iba pala ang layunin niya. For allegedly harassing a hotel staff member of the Marriott Marquis Queens Hotel in Bangkok. A scandal was said to have prompted the resignation of his wife, Sinaida, as chief
of the presidential management staff. O ayan, nag-resign yung asawa niya. Tapos ngayon, kasalanan ng Pangulo, kasalanan ng Marcos administration yung kagaguhan ng asawa niya, di ba? O, one group caught up in the unrest was the Kalayaan Contra Corruption. Spokesperson Aldrin Cabajes claimed in a Facebook post that their protests have been hijacked by Duterte administration. O, kita ninyo? Hinijack sila. O, totoo ba yan? Dapat imbestigahan. Ha? Ayan po. Okay? He added, sabi nung movement, that chants of Duterte dominated the rally, forcing the original organizers to withdraw. O ayan, in his post, Cabajes shifted his criticism to President Ferdinand Marcos Jr., blaming police for escalating the violence and calling for the administration ouster. Nako, tingnan mo, bumaliktad si Kupal. O, sisisihin mo ang mga pulis, sisisihin mo ang administrasyong Marcos. Imbestigahan muna mga kababayan. Oo, ayan na naman. Kasalanan ng pulis, kasalanan ng administrasyon. O, bakit kasi hindi kayo umalis doon? Hinayaan nyo na lang tong mga gunggong o baka naman party kayo. Kaya di ako maniwala sa'yo, Kupal. Ha? O, imbestigahan to. Topacio Rodriguez, Ang Pin. Nilagyan mo lang ng ping yung last name mo. Mga tsekwa po. O, sige, pag napatunayan, yung dalawa na yan, itapon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Si Topacio, nako, isa pa yan, no? Nag-aantay lang sila, mga kababayan. Kanong linggo, kung sakaling napasok ang Malacanang, o nandyan na sila, pabida-bida na sila, mga kababayan. Take over na, sabay tawag kay Tokmol Sara Duterte. Now, you can come home. We will prepare for your coronation. No? Hindi po. Wala po. Nanggulo lang kayo. Mga violente. Dapat talaga, mga kababayan, maimbestigahan itong mga ito. O now, pasok naman tayo dito kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos po nagsabi na haharapin niya yung aligasyon na tungkol sa pagtanggap niya ng donasyon sa mga kontratista noong 2022. Diyan po sa ulat ng politiko. No excuses. Marcos willing to face probe on 21 million pesos campaign donations from contractors. O ayan, willing ang Pangulo. Hindi tulad ng iba dyan. Tatakbo sa Supreme Court, hihingi ng TRO. Tatakbo kung kani-kanino, hihingi ng tulong. Hindi kayang harapin yung mga aligasyon. O, di ba? Tapos ngangaw-ngaw-ngaw-ngaw. Walang kredibilidad yung mga taong ganon. President Marcos Jr. is willing to be investigated over allegations that he received millions in pesos in campaign contribution from public works contractors despite a provision under the country's election law. Ayan po ang sabi ng Malacanang. Sumasagot lang po sila sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism. O ayan, sige. Kalkalin nyo na lahat, isama nyo na lahat, pati yung nakaraan. Ito po ang sabi ni Yusek Castro. Let the COMELEC do its job. Investigate. The President is willing to be investigated. Press if Marcos is willing to submit himself to the investigation of the Independent Commission for Infrastructure that he created. Castro said, Opo, matapang po ang panguwat at alam po niya ang kanyang ginagawa. At kung ano man ang maaring imbestigahan dito, hindi rin po niya ini-excuse ang sarili niya. Correct, mga kababayan, ha? Yung iba dyan, tulad nung sino? Si Tokmol. Takbo ka agad sa abogado, punta kayo sa Supreme Court, ipahinto nyo yung impeachment. Gawan nyo ng paaraan. Tapos magngangaw-ngaw. Tapos sasabihin niya, I'm ready to face the impeachment. Gusto ko ng bloodbath, etc., etc. Yung pala takot na takot, di ba? Sino ang mas matapang? Kung sabi nila Reyes, yung tinalaga niya, si Reyes. Pangulo, sabit ka. Si Garcia ng Commission on Election, Pangulo, halika dito. Imbestigahan ka namin, magpaliwanag ka. Ano sabi ng Pangulo? Okay, I'll do it. Hindi sinabing pupunta ako ng Supreme Court, hindi sinabing presidente ako, may immunity ako sa lawsuit. Hindi po. Yan ang tinatawag niyong accountability and transparency. Nagsiset ng example ang Pangulo. Kaya kayo dyan na mga mambabatas, mga government officials, government employees at mga LGUs. Gayahin nyo yung Pangulo. Huwag kayong duwag.
Kung hindi kayo gumawa ng mali, kaya nyong sabihin yan, okay, go ahead, right now, ngayon na. Kung meron man akong mga schedule ngayon, I will cancel it for you. Cancelin mo rin yung schedule ngayon para malaman na ng taong bayan, malaman ng constituents ko na hindi ako nagnakaw, hindi ako gumawa ng mali, hindi ako pumatay. Hindi ako hihingi ng tulong kanino man. Basta patas ang investigasyon, basta totoo ang mga resibo ninyo, hindi yung gawa-gawa ninyo. Hindi you are planting evidence, di ba mga kababayan? O ayan ha, matapang po sinabi ng Pangulo, darating ako. O, pero yung iba, mga duwag, ginagamitan pa ng palakasan system. Tumatakbo, tumatakas, tapos doon sa ibang bansa magdadaldal, di ba Harry Roque? O ano kayo ngayon? Kala nyo gagamitan ng executive immunity. Hindi. I-impeach nyo Pangulo. Pwede. Palagay nyo, bahagang buntot ng Pangulo. Alam po ng Pangulo ang ginagawa niya, sabi ni Yusek Castro. Hindi niya bubuksan itong floodgate o flood control scandal na ito kung dawit siya. Di ba? Idawit niya. Sabi nga ni Yusek, sabi nga ni dating secretary ng NSA, Professor Clarita Carlos, binoto ng majority for 6 years. Pero, bakit every 2 weeks pilit niyong pinapabagsak? Wala pa nga 2 weeks, ito na naman, oh. Oh, araw-araw po, mga kababayan, araw-araw, ang paninira sa Pangulong Marcos. Walang tigil. Diba? Kasi, nasasaktan po sila naaapektuhan sila, yung negosyo nilang mga kasamaan, naaapektuhan. Kasi ang nakikinabang ngayon, yung talatoong mga nasalaylayan. Biruin nyo, kung ano-anong programa na ang meron para sa mga magsasaka, pero kulang pa rin yan. Dahil ilang dekada na pabayaan yan sa mga mangingisda, lalong-lalo na sa proteksyon ng West Philippine Sea. Ang dami yung yung deflection ng issue Pero napapabayaan yung issue sa West Philippine Sea, Kudo sa Coast Guard, sa BIPAR, sa Philippine Navy na nagbabantay diyan. Saludo po sa inyo, protektahan niyo po 'yan. No? Marami pong binabatong issue ngayon sa gobyernong ito. Pilit na nakikialam ang China para ma-deflect yung issue, hindi matuon sa West Philippine Sea. Kaya Task Force for West Philippine Sea, Commodore Jarter Teriela, magbantay ka dyan sa Philippine Navy po kudos po sa inyo Okay, so yan lang po. Ano pong masasabi nyo? Ang Pangulo haharap po sa anumang investigasyon. Hindi tulad ng iba dyan, tumatakbo sa saya ng mga nanay nila. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.